Alright, so hello everyone. And I hope naririnig ako maayos. Wait, check natin sa stream. So sa wakas, nakapag-stream din tayo. It's been a long time since our last stream and medyo, well, marami-rami din ganap at marami-rami din nangyari. Nag-start ako ng work nung 13. It's my second work on second week of work. Nito lang. So, rest day ko today. Saka tomorrow din. Work na naman sa Monday. Hoping okay yung aking boses. Medyo tunog cellphone tayo. Pero sige lang, try lang natin. So, tulad ng mga ginagawa natin most of the time, tulad ng lagi nating talaga. Kasi ang goal nga natin maka-reach out sa mga tao, may share yung gospel, may share yung word ni God. So, that's what we will do. Balik sa ginagawa natin. So, before we start the game, let's pray. So, before we start everything, let's pray. So, sige, wait lang. Kasi may mga nag-aabang tayo mga kaibigan, send ko lang to. Is this? Ay, wala siya dito. Hindi ko siya mahanap dito. Ayun, ito na. Tapos, sendin ako sa... Sensya na, medyo rough ang ating start. Dahil... Well, it's been a long time na rin. Not an excuse. Dahil, yeah. Yun na naman sabi ko, not an excuse. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat po sa araw na to, pinagalob mo. Another day to rest, another day na makakonect sa'yo, another day na yes, we're relaxing, playing games, but yun nga ang aking panalangin, Panginoon, na in all things, in everything that we do, maka-connect sa'yo regardless of and magamit mo, Lord God. Sa'yo kami magpagabay, sa'yo kami magpagamit. Kung ano may gagawin, sana namin gagamitin yung oras kasi ang oras mas expensive pa yan sa pera. Hindi namin, yan yung mahirap ibalik. Yung pera, makikita mo ulit pero yung oras mahirap na. Help us also value the time you've given us na magamit to ng tama, yung mga talent, yung katawan, lahat ng pinagkaloob mo, Panginoon. Lahat ng pinahiram mo, magamit namin ng tama. Not only magamit ng tama, pero magamit ito na nisunod sa puso mo na maging kasangkapan kami, maipahayag ng iyong salita sa mas marami pang tao. And kasi nga, the reason you want us to share the gospel is when a person dies, yun na yun. Tapos na eh. So while the people are alive, loved ones man o hindi, we have our responsibilities, lalo na yung mga merong relasyon sa'yo, lalo na yung mga nakakilala sa'yo na talagang ipamahagi yung mabuting balita sa mas maraming katao. Na mas marami pang mas maligtas. Yung aking panalangin din, Lord, magamit itong video na to hindi lang sa mga manonood sa live but even sa mga manonood nito sa na-recorded na video, na hindi sila tama rin sa panood pero talagang mapakinggan nila yung part na to na napaka-importante tanggapin ka personal na Panginoon at tagapagligtas. Dahil sabi mo sa iyo, salita, Lord, walang daan patungong langit kundi ikaw lamang. That is can also be seen in Acts chapter 4 verse 10 to 12, John 3:16, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, Romans 3:23 to 24, Romans 6:23. There's so many verses in the Bible that really says na hindi namin kaya iligtas sa sarili namin. It's not by our good works. It's only through your grace, through your Son Jesus Christ. That's why He died on the cross to make a way na para maligtas kami, Panginoon. And tinatas ko sa inyo yung session na ito. Though yes, may mga laro and so on, pero ang pinaka-goal talaga maidala ka sa mga tao, Lord God. Also leave up to you our session as we do our Bible devotion. Hindi lamang po ako, but lahat po ng makikinig, manonood, live man o hindi. Ang aking panalangin maka-connect sa'yo. Ang aking panalangin maintindihan lang yung salita, maisabuhay, ma-absorb. And let your Holy Spirit kaya na pong gumalaw, pagtas sa puso ng bawat tao so that they would accept you as Lord and Savior and move really in your life. Muli, salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus.
Amen. So, our passage for today is in Genesis chapter 35, verse 16 hanggang 29. Medyo nakausad na tayo kasi araw-araw ko lang devotion. Pero yung, pag nakapag-live na tayo sa ako siya nasi-share dito. So, nandun na tayo sa part kung saan si Jacob nakauwi na, and actually ito yung panahon na mamamatay si Rachel sa Isaac. So sa Isaac yung tatay ni Jacob, tapos si Rachel yung isa niyang asawa. Yeah. Then they move on from Bethel. While they were still some distance from Ephrath, Rachel began to give birth and had great difficulty. And as she was having great difficulty in childbirth, the midwife said to her, "Don't despair, for you have another son." As she breathed her last, for she was dying, she named her son Ben-Oni, but his father named him Benjamin. So Ben-Oni means son of trouble, pero Benjamin means son of my right hand. Iniba ni Jacob. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. And over her tomb, Jacob set up a pillar, and to this day, that pillar marks Rachel's tomb. Israel moved on again. Israel, yung bagong pangalan ni Jacob. Israel moved on again and pitched his tent beyond Migdal Eder. While Israel was living in that region, Reuben went in and slept with his father's concubine Bilhah. And Israel heard of it. Jacob had 12 sons. The sons of Leah, si Reuben yung firstborn, Simeon second, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. The son of Rachel, si Joseph and Benjamin, yung dalawang bunso, the 11th and the 12th son. Kasi nauna yung si tawag nito yan, si Leah, tapos yung servant ni Rachel, tapos yung servant ni Leah, tapos si Rachel. So, the sons of Rachel's servant, ito yung sumunod dun kay Leah, si Dan sa si Naphtali. Tapos, the son of Leah servant, si Selfa, ito yung sumunod, si Gad sa si Asher, tapos yun si Joseph sa si Benjamin. These were the sons of Jacob who were born to him in Padan Aram. Jacob came home to his father Isaac in Mamre, near Kiriath Arba, that is Hebron, where Abraham and Isaac had stayed. Isaac lived 180 years. Then he breathed his last and died, and was gathered to his people, old and full of years. And his sons Esau and Jacob buried him. Okay. So makita natin dito, if we would really go deeper, yun yung kinaganda na dapat talaga natin binabasa yung Bible. So you read it, yung tawag yung Bible reading, just simply reading it. Though I advise, pag habang nagbabasa ka, may mga pumukaw, napakalalim na Tagalog, may mga tumatak sa'yo, sulat mo, may mga tanong ka, sulat mo, may mga nakasulat mo. Diba? Maganda may journal ka kasama pag nagbabasa ka ng Bible. Iba pa yung Bible devotions between you and God. So, sulat mo kung ano yung na-observe mo, sulat mo kung ano yung tutunan mo, o ano yung bakit ganito, bakit ganyan, bakit kaya ganito, diba? Interpretation, pero mag-i-interpret ka inside the Bible lang. You don't interpret outside of the Bible. You don't interpret na, kasi umuulan ng ice, kung ano man scientific something chuchu, or yung kapitbahay ni ganito, gano'n, no. When you do Bible devotions between you and God, and when you do interpretation, sa loob na ng Bible, yung mga facts lang, yung mga lang sa loob ng Bible. Though, may mga parts na hindi siya saktong-sakto. Baka kasi ganito. Kasi nga, di ba halimbawa na lang, yung sa Haran, ba't huminto si Tera sa Haran? Kasi kapangalan in a sense, nasa loob pa rin naman siya ng Bible. Though, hindi siya na sabi na yun yung reason, pero interpreting it, baka yun, kasi based nga sa facts sa Bible, si Haran yung namatay na panganay na anak, or isa sa mga anak ni Tera. So, yung mga ganun. You use the Bible to interpret itself. Tapos, the observation, interpretation, reflection, ano natutunan mo dun sa nabasa mo? Tapos, response. And sa una, syempre, pag bago-bago ka pa lang, medyo nangangapa ka pa sa logic ka na nakapatong. Pero once you do it every day, once you do it, kahit na ilang beses mo na naulit yung Bible, meron ka pa rin mapipitas, meron ka pa rin makuha, meron sasabihin si Lord. Kasi ang Biblia ay hindi simpleng libro lang. It is God-breathed. 1 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 2 Timothy
chapter 3 verse 16 to 17. It is really God breath. It's good for training, rebuking, correcting. Hindi ko kabisado yung verse, pero yun, it's good for para ihanda tayo sa kung ano man yung inilatag ng Panginoon na gagawin natin. Yan. So napaka-importante nun. And sabi nga Matthew 4:4, man does not live on bread alone but from the word, from every word that comes from the mouth of God. So napaka-importante ng Bible. Iba pa yung Bible study. So devotions between you and God, you observe it, you interpret it, you reflect, and syempre pinaka-importante, you respond. Meaning kung ano yung natutunan mo isa sa buhay mo. Yun ang pinaka-importante daw. It's between you and God. Yun yung one-on-one yun ni God, yung devotion. Paano nag-usap sila ni David, paano sila nag-usap ni Abraham, paano sila nag-usap ni pangalan nito yan, ni Jacob, ni Isaac. Yeah. It's ni Jacob, yeah. So, Moses, diba? Dun papasok yung devotion. Bible reading, you just want to read it. Diba? And as you read it, once you have devotion, once you napadaan ka naman, ito pala yung dito sa Matthew, ito pala yung no. Yun, diba? So, mas marirecognize mo na siya ngayon. Mas mapapamiliarize mo na siya ngayon. And also, at the same time, meron din yung tinatawag na Bible study. And that suggests, actually, yeah, yung iba bumibili sila ng study books, yung ganyan. Yung mga Bible study Bible kasi may yung iba may mga commentary, may mga Bible, may mga mapa, ganito ganyan. So it helps. Pero I suggest as well, if you do so, maraming interpretation as you can, ang mga apat, ganyan. May Tagalog, may English, kung Bisaya ka, may Bisaya, may Ilocano, ganyan. Para mako-compare mo. Kasi minsan, yung translation sa isa, iba yung dating dun sa isa, iba yung wording ng isa, iba yung grammar ng isa. Titignan mo ngayon ano yung structure ng literature, ano ba yung meron ng panahon na yun, bakit ganito, bakit ganyan yung no? So it's deeper. Pero ingat lang na you go to the point of academic or logic, diba? We never lean on our own understanding, but in all our ways acknowledge Him. Trust the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, and always acknowledge Him. He will keep your path straight. So yun yung pinaka importante na mailatag at talagang mapahalagahan natin yung pagbabasa ng Bible. And syempre, hindi natin kaya on our own maintindihan. Kaya ibinigay ni Lord si Holy Spirit, and we only receive the Holy Spirit when we accept Jesus as Lord and Savior. And we only find salvation, have salvation, and the Holy Spirit yung ating seal of salvation when we accept Jesus as Lord and Savior. Lord, ano ba ibig sabihin ng Lord? Lord meaning Panginoon. Ina-acknowledge mo siya Panginoon. Siya ang Diyos, siya may hawak na buhay, siya nagbigay lahat ng meron ka. Diba? Na wala nang iba kundi siya lang. And yun ang pinaka-importante doon. Kung dati sasanay ka o nasanay ka na gut feeling lang or kung anong diskarte mo, bahala na kung hindi tama sa turo ng Panginoon. Basta yun yung practical ngayon. But when you accept Jesus Lord and Savior, you follow His word, you obey Him. Yes, hindi madali, yes, mahirap. Pagpatawad ng nakasakit sa'yo, mahirap. Sa tithes, lalo na kung ipit ka, it's hard to give tithe when you're tight, diba? Sabi nga na iba. But yun yung word ni God, gusto mo siyang i-honor. You acknowledge Him as King, you acknowledge Him as Lord, you acknowledge His Lordship of your life. Hindi lang tuwing linggo lang, hindi lang tuwing Bible study lang, but every day, every second of your day. Even if mag-isa ka lang. Diba? Most of the time kasi pag mag-isa na lang tayo, lahat na kalokohan nandyan na. Pero if you really make Him King, and He is everywhere, mag-isa ka man o hindi, you would really surrender that life or surrender that time sa every decision, every usage of lahat ng binigay niya sa'yo, oras, pera, talento, idea, lahat, diba? That's the part of Him being Lord. And it sounds as if napakalaking bagay, it sounds as if napaka-hectic naman, no? Pero no, it's not. Once you really see the value of accepting Him as Lord and Savior, when you see the value ng salvation, you see the value ng kung ano yung meron sa mundo at ano yung totoo talagang may halaga. Diba? Then you will see things, sabi nga sa Bible,
mayroong mga isda sa mga parable, di ba? Mga isda, nakita niya yung perlas, nakita niya yung value nito, pinenta niya lahat, tapos kinuha niya yung perlas. So, ganun din, when we see what salvation is, when we see sino ba talaga si God, ano ba talaga yung bigay niya, bakit yun yung mga commands niya. Though we may not understand some, kasi yung logic, it really works different. Pero see His value. Sino ba siya? Sino ba tayo? We will really see, we will really encounter, we will really discover na, wait, sobrang mas mahalaga pala ang relationship kay God and salvation kaysa sa kahit anong ginto o kahit anong recognition o kahit anong acknowledgement dito sa mundo. And that's why there are people who have relationship with God na kontento na kung ano lang meron sila. Lagi ko naalala si Colgate yung he really give to God what belongs to God, and for other people it is foolishness, but God never failed him. Diba? Sad lang kasi I don't know what happened dun sa mga susunod na mga naging successor ng Colgate. Ganoon din sa ibang universities like Yale, Harvard, and sa iba pang mga universities na tinatag ng mga totoong believers way back. Pero ngayon hindi na believers ang presidente or nag-handle. Kaya nakakalungkot. So, yun lang. It's really important to accept Him as Lord. And also Savior. Savior meaning alam mong siya lang na magliligtas sa'yo, hindi sarili mo, hindi ibang tao, hindi good works mo, not what you've done, not who you are, but who God is. Sila talaga. Kaya nga siya namatay sa cross kasi alam niya hindi natin kaya. And yun din yung tumatak sa akin ito mga nakaraan na si Lord nga pinatawad tayo and even initiated to die for us even when we sin, even nung hindi pa natin siya love, even when hindi pa natin siya in-accept as Lord and Savior. He died not only for the people at the time or the past, but even for the people of the future. Diba? And ganun na lang yung pagmamahal niya. Siya nag-initiate na mapatawad tayo. Doon pa, madami talaga lesson matututunan sa Bible. Madami talaga mga maling pananaw na tinuro sa atin ng mundo na doon, mali nga pala talaga. Mas magaan nga pala talaga yung burden galing kay God. Yes, it sounds hectic. It sounds complicated. Si Lord nga, binash Paano pa kaya tayo when we choose to follow Him, diba? But even that, it is lighter. It is easier compared sa burden na dala ng mundo. Diba? Yung mga hilig natin, yung mga libog, yung mga lust, yung mga inom, yung mga yosi, yung mga maling gawain ng mundo, di ba? Napaka-light tignan, napaka-easy tignan. Luho, ganito, ganyan. But if you know that its value, it is heaviest burden than what God can give. Honestly speaking. So, marami pa akong gusto sabihin pero let's stop na lang there. If you sa mga nasa YouTube, you can comment down below if you have any questions. Yung mga nandito sa Twitch, you can simply chat and then let's continue. So, based sa bayasan natin Genesis chapter 35, 16-29. Paano daw namatay si Rachel and saan siya inilibing ni Israel or Jacob? Si Rachel ay namatay due to birth, panganganak. Nahirapan siya. Kaya nga gustong pangalanan si Benjamin na Binoni. May trouble. Pero pinalitan ni Israel, ginawa niyang Benjamin. Diba? Ang aking kanang kamay. Yeah. Kasi ganun na lang din nakita. Kasi napakahalaga ng pangalan. Ngayon, kung ano lang di ba? Pero dati napakahalaga ng pangalan. Naintindihan nila yung importance ng salita. Ngayon kasi mura dito, mura doon, curse dito, curse doon, bitaw na salita dito, bitaw doon, bitaw na promise dito, bitaw doon. But at that time, they see the value of it. And kaya mayroong verse na, let your yes be yes and your no be no. Walang gitna. Walang white lies.
Kasi hindi mo natin nakikita yung consequences ng white lies, but there are lots of consequences of white lies, and I am not innocent to that. Yun din yung isa sa mga wrong connotation ng mga tao na, oh, nagbabasa ka ng Bible, share ka ng Bible, di dapat perfect ka. No. We are being perfected. Hindi pa tayo perfect. But andun yung once we accept Jesus Lord and Savior, day by day, moment by moment, pakita, okay, marami pang kailangan pag-uwin saan si Lord. Compared sa dati na, this is the way I am born. Hindi na ako magbabago. Ganito, blah, 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 blah. But as we get to know God and see ourselves, as we read His word is like a mirror. Doon natin makikita at ma-acknowledge na, okay, marami pang kailangan improve. Yes, marami pang kailangan matutunan. Yes, marami pang kailangan mabago. At hindi lang sa kung saan, pero according sa salita, according sa instruction ni Lord. Siya na naglikha, mas alam niya kung paano ba tayo mamuhay. Diba? Kung sino naggawa, nag-invent, alam nila kung ano yung mga kailangan ayusin doon, ano yung optimal. Diba? Kung yung mga magagaling talaga inventor, and I believe God is the really good creator, great creator. So, He knows what He's doing. Kung bakit ganito, bakit ganyan, yun yung utos niya, bakit kung nagtakaw ka, agaw mo yung properties ng iba, magagalit sa'yo, magkakagulo, matay ka, or kahit hindi ka niya mapatay dahil sa nagawa mo, baka ikaw yung nakapatay kasi. So, halimbawa na lang, nangutang ka. Sabi mo, bayaran mo ganitong araw, tapos di mo binayaran. Yung pinahiram ka kasi kailangan mo, tiwala sa'yo yung tao, tapos kailangan niya din, pero dahil tiwala siya sa'yo na magbayad ka, untayin hayaan niya. Ngayon, nung kailangan niya na talaga yung pera dahil hindi ka na nagbayad, siya naman tong nawalan at siya naman tong na-disgrasya. Cargo mo yun, pre. So, when sa iba kasi parang, wala kasi pa bayad, ganito eh. Basta makalamang ako sa kapwa ko or ganito, ganun, or ganito, ganyan. Hindi mo nakikita. We only see it as stealing. We only see it slander. Nanirang puri. You only see it as chismis, gossip. Pero di natin napapansin. Hindi natin nakikita na minsan pala nakakapatay tayo. Nang chismis ka, kumalat, nag-suicide. Pasok sa murder. Sa batas ng tao, hindi. Pero sa batas ng Diyos, sa mata ng Diyos, it is really. Kaya nga, duktong-duktong yan eh, mga kamag-anak yan. Hindi porket nag-white lie ka lang, tapos ganito, gano'n, nag-white lie ka, napaniwala mo, so titiwala sa'yo, tapos nalaman nilang white lie ka, hindi na sila nagtiwala sa'yo, so mas nahihirapan na ngayon, so on and so forth. So, it really boils. It sounds complicated and all. Kaya nga napaka-importante pag-guide kay God everyday. So, tuloy natin. Sorry, dami kong side comments, no? How was Isaac's death described? Diba? Paano daw dinescribe yung pagkamatay ni Isaac? So, namatay si Isaac, breath his last, gathered to his people, old and full of years. Parang peaceful, parang okay. Gather yung mga tao niya, respeto sa kanya, and so on and so forth. Tapos si Rachel ay inilibing sa Ephrath, which is eventually became Bethlehem. Diba? It all interconnects. It all interconnects. So, ano ba yung matutunan natin dito sa passage na to? Sa pagkamatay ni Rachel sa pagkamatay ni Isaac. Si Rachel naghirap nung namatay si Isaac, is peaceful yung pagkamatay niya. But even then, in their death, are we still praising God? In our death, whether it is painful or whether it is peaceful, madaling mag-praise kay God. Peaceful, mas madaling paggamit kay Lord eh. Which is yun nga din ako na doon kay Rachel na dahil naghirap siya, pinangalan niya sa anak niya yung paghihirap niya pero binago ni Israel. If ako man mamamatay, well, lahat man tayo namamatay, pero in my death, ang gusto ko talaga, lagi ko pinapanalangin to kay Lord na kung mamamatay ako, Lord, hindi ko man alam kailan, let it be a way na may share yung gospel sa maraming tao. Yun talaga yung gusto ko.
I'd be okay na even sa kamatayan ko, mabigyan parangal ang Panginoon, mabigyan parangal ang Diyos at mas marami pa tao mas makakilala sa Kanya. Yun ang aking panalangin. And even in my death, silod ang whether that death is suffering or whether that death is peaceful, the prayer is mas marami pang makakilala sa Diyos, mas marami pang makaunawa ng totoong halaga ng relasyon sa Kanya, ng totoong halaga ng pagkakilala sa Kanya, ng totoong halaga ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ano ba talaga yung totoong may value sa mundong to, diba? Yun yung isa sa aking mga panalangin. And ngayon, habang nabubuhay pa, yung talaga na may gamit yung oras na every time na may kamag-anak na mamamatay or may kakilala na mamamatay, sabi nga din ni Solomon, ito yung mga panahon na mapapagnilay-ngilay natin ng buhay. Sabi nga ni Solomon, mas marami ka pang makukuha sa pag-attend mo sa mga lamay kasi sa pag-attend mo sa mga party-party. Kasi sa lamay, doon mo makikita kung gano'ng kaikli ang buhay na hindi dapat sa sinasayang. Doon mo makikita kung gano'ng kaikli ang buhay na kailangan urgent na matanggap ang Panginoon. Kasi when you died, sa story yung kay Lazarus and the rich man, wala na. Even when the rich man begged Abraham na makatawid, hindi talaga dapat habang buhay tinanggap mo si Jesus. Sabi niya, papakita naman dun sa mga buhay. Kahit magpatay ako na pakita sa buhay, hindi rin sila maniniwala. It's their choice. Diba? Si Jesus nga, namatay, 3 days na buhay ulit. And nagpakita siya. Pero instead of the Pharisees repenting and accepting Jesus Lord and Savior, though there are people who did. Pero yung mga Pharisees, no. May part ng Bible, one of the 4 Gospels, sabi doon ng Pharisee na takpan nila yung nangyari and ipalabas nila na hindi nang-resurrect si Jesus but rather ninakaw yung katawan. Yun ang nag-revive, nag-resurrect, ang dami na nagpatunay. Pero yun pa rin yung iniisip nila, saving their faces, hiding the truth. They don't have relationship with God. Yes, they have religion, but they don't have relationship with God. So, yun yung isa sa mga napaka-importante. Whether your death is hirap or sarap, how will you be remembered? What will be the effect of your death? Diba? May mga namatay nagbubunyi yung iba, may mga namatay na nalulungkot yung iba, may mga namatay na ikinasagana ng iba, may mga namatay na ikinalumpo ng iba. How your death will affect others. Napaka-timing kasi nga kagabi ko lang actually naiiyak ko na lahat and gusto ko pang umiyak pero my tears won't bring a person back. Though, I mean, it's fine. Iyak mo lang kung gusto mo iyak. Baka mamaya during stream makaiyak ako. Allow me to cry. But ang punto ko lang is kasi ang timing lang. Ito ko lang nalaman na namatay na pala yung isa sa uncles ko na this person, saludo ako sa taong yun and I really pray na natanggap niya si Lord before siya namatay. Only God knows that. Kasi there's no other way to heaven. Yung iba kasi pag namatay pinagpre-pray pa, no? Wala talaga tayong magagawa. Kaya nga sinishare yung gospel. Kaya importante may share yung gospel. Kaya nga ito, as the wider the audience I can gather para may share yung gospel. Diba? Na even sa loob ng game, even dito sa stream natin, even nagpo-post ako sa YouTube, nagpo-post ako sa TikTok, nag-stream tayo ngayon sa Twitch, nag-share ako ng mga sharing sa Facebook and so on and so forth, is seeing the urgency na may sharing gospel, seeing the urgency na talaga maipamahagi ito kasi limited lang yung time natin sa mundo at hindi natin alam kung hanggang kailan yung mga mahal natin sa buhay, hanggang kailan yung mga tao sa paligid natin. And for each people na mga kasalamuhan natin na meron tayong chance may sharing gospel, it's our obligation to share it.
Kaya minsan kahit mamura ako ng iba or madedma ako ng iba or ayaw na ako pansin ng iba kasi alam nila na Bible yan, ganito ganyan, share yan. Ingat ka dyan share ka dyan, mga ganun. And nakakalungkot pa kasi dagdag pa dyan yung may mga tao na ginagawang yun nga yung tulad ng isang video na panood ko kanina. Sabi nga niya na nakakalungkot kasi may mga tao na hindi naman sila totoong mananampalataya pero nagagamit nila yung pangalan ng Diyos sa mali. And dahil nga nagagamit nila sa mali, nadudungisan yung pangalan ng Diyos kaya may mga taong ayaw sa Kanya. Or isa sa mga rason kung bakit mas lumalayo sa Kanya. Naalala ko, nakasakay ako sa bus tapos share, technically, supposedly, share siya ng gospel. Pero nagbasa lang siya tapos nanghingi na siya ng pera. Tapos ang pinakamalupit na talaga nainis ako nang gusto kong sumigaw sa loob ng bus pero ayaw ko ng gulo. Yung sinabi niya, pag hindi kayo nagbigay, hindi kayo gagamitin ng Diyos. They are twisting God's word for their gain. And napakaklaro sa Bible sa bandang Matthew yun na sinabi ng Diyos, pag nag-share ka ng gospel, hindi ka hihingi ng bayad. Libre ito. Yung sa Bible, yung sinabi yung sinend niya yung apostles niya na dalawa sila tapos mag-share ng gospel sa Israel that time. Huwag kayong kukuha ng kahit ano. Huwag kayong kukuha ng kahit ano. Freely given, freely give. Napakaklaro nun. Kaya nga may tithes kasi doon kinukuha yung sweldo. Ginawang sistema ni Lord yun. Kung gusto mo magbigay na tao, let them give. But you don't exploit them. You don't trick them. You don't manipulate them to give. But you need to make the people understand, bakit nga ba talaga nagbibigay? Ano ba yung reason behind? Hindi yung babaliin mo yung salita ng Diyos para na magbigay sila, no? Kasi hindi lang tao niloko mo. Binastos mo pa ang Panginoon. Dami ko talagang gustong i-share. Pero ano na natin ito. So, yung passage na binasa natin, pinakita niya dalawang contrasting na pagkamatay. Yung kay Rachel, which is untimely, hirap. Yung kay Isaac na peaceful. And dun talaga mismo sa talagang old age na. So si Rachel medyo bata-bata pa, si Isaac ay talaga matanda na, senior na kumbaga, 100 plus. Ina-highlight nito yung unpredictability ng buhay. Hindi natin talaga alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya ganun ka-importante na may sharing kasulgat. Ganun ka-importante yung huwag na natin sayangin sa unforgiveness sa buhay. Huwag na natin sayangin sa kung ano pang mga bagay na hindi na dapat sinasayang yung buhay. Yung sudden death ni Rachel, it serves a reminder na napaka-ikli ng buhay. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Hindi natin alam. Pero ngayong iba, mas bata pa, nauna pang mamatay yung anak bago yung magulang. Nauna pang mamatay yung apo bago yung lolo o lola. Diba? It shows gano'ng kaikli ang buhay. Samantalang yung buhay ni Isaac, it reflects more than just yung haba, but it signifies yung fulfillment, yung purpose, yung paghahanda natin para sa eternity. Pero yun nga, how do you live your life? How does your death affect others? Ito, tinuturuan tayo. Although di natin alam kailan o paano tayo mamamatay, sa hirap man o sa ginhawa, maikli man o mahaba. Pwede nating piliin paano tayo mamumuhay araw-araw. Saan natin gagastusin yung oras, saan natin gagastusin yung ating pananaw, saan natin gagastusin ang ating isip, saan natin gagastusin ang ating puso. Diba? But be led by God every day. We can choose how we live each day and how we die. What our death would be. We are called to live, diba, with God's favor. Hindi dahil sa takot, or dahil sa blessing. Puro blessing. Pero knowing na
itong buhay na pinagkaloob sa atin ay regalo. Knowing na itong buhay na pinagkaloob sa atin ay may purpose. And hindi lang to basta purpose lang na napulot mo sa tabi-tabi, pero it's a God-given purpose. Yes, we strive, we want na mahaba na buhay. But let's just not look at the longevity of life. Not just the length of years, pero yung lalim ng bawat araw. Yung gaano tayo nagiging mas intimate, nagiging mas malapit sa Panginoon, and paano nagagamit yung buhay natin ng Panginoon. Yun yung napaka-importante. The meaning, sabi ko nga, kung namatay ka, what will people see? Believing intentionally, aligning yung life natin sa purpose ni God, sa kung bakit niya tayo nilikha, ano yung purpose niya sa atin, ano yung calling niya sa atin, we can face the end with a smile. Whether it is peaceful or not, whether it is short or long. Kasi alam mo na nagampanan mo yung purpose ni God, at kanya ginawa. Knowing we live fully sa kamay ng Panginoon, sa alinsunod sa puso niya, alinsunod sa kagustuhan niya, alinsunod sa kanyang mga utos, alinsunod sa kanyang likha sa atin. Do we always nakikita ba natin na missing out sa mga opportunities sa buhay? Kita ba natin sa rin, baka sige ganito, minsan nako-compare natin, di ba? Pero tuloy na ang tao mahirap suyuin, and it's not actually the approval of man that we should seek, but the approval of God. Kasi ang tao minsan balimbing eh. Yeah, may pera ka, kaibigan ka nila. Pag wala ka pera, di ka nila kaibigan. Pag binigyan mo, maayos ka. Pag hindi mo binigyan, di ka na kaibigan. Or meron naman yung iba na pag ginawa mo ganito, okay, gawin mo ulit, hindi na. Alam mo yung it varies eh. Kaya burden siya in a sense. Heavier than kay God. Sige God, ito lang, set of rules. Set of, ano yung dapat mo God? Not really set of rules. That's a wrong way to put it. Kasi when we say set of rules, you will see it as restrictive eh. Sabi nga, if you see the Bible, yung commands ni God, yung salita ni God as restrictive, then you don't see him as king, but you see him as a tyrant. When you see God's word as liberating, then that's the time you see him as king, as Lord, and as a Savior. Natutuwa ka ba pag nababasa mo yung Bible, pag narinig mo salita niya, pag nadidisiplina ka niya? Or parang ka bang KG naman si Lord? Because if you see God as KJ, then you don't see, parang tayo din minsan bilang anak, diba? Pag nadidisiplina tayo ng magulang natin, or tayo mamayan ng Pilipinas, pag yung may mga maayos na mga leader na naglagay talaga ng para disiplinahin tayo, grabe naman, napaka-stricto naman, ganito po nun. Pero the change is for the best para sa atin, supposedly. Pero dahil kakayaw natin, hayaan natin yung mga hayahay ng mga leader, hayahay din sila mamuno, wala, hayahay din talaga tayo. Wala. Ito yung talaga may mga paninindigan, yung may mga para lang lahat tayo maayos, pero hindi. May mga ganun. So, kailangan natin manawaan yung pagiging humble, bearing in mind na si God, alam niya yung likha niya sa atin, alam niya yung tutumbukin natin. Minsan tayo, hindi yung may mga kasalan ba tayo, may mga challenges eh. Pero hindi ka magle-level up para sa mga games yan. Hindi mo matatalo si Roshan, hindi mo matatalo yung Baron kung hindi ka nag-level. Mahirap yung sa level 1 na tumalo nun. Hindi imposible, pero mahirap. Di ba? Mahirap kang makausad sa next level sa mga trabaho, di ba? Kung wala ka masyadong experience, yes, kayod lang, sige, matututunan mo din, ma-experience mo din yan, tapos magiging okay na. So, growth, itong mga challenges na to, itong mga growth. Kaya nga, may mga na challenges na hinayaan ni Lord na maranasan natin para mag-grow tayo. So we need to understand that God knows what He's doing, and we need to be led by Him in everything that we do. And napaka kitang-kita yan sa Bible.
Also, we seek to do kung ano yung tama despite the temptation, despite the challenges, despite the tribulations. Yes, when we choose to obey God, there will be far more people that will bash us. There will be far more people na magagalit sa atin. There will be far more people and far more challenges that we will face. Ayaw ko mangurakot, sila nangurakot, baka patayin nila ako. Ayaw nila sila gusto nilang walwal. Ako ayaw ko, pukotsain nila ako. And so on and so forth. Diba? Ay, hindi ka naman KJ ka eh. Madami mga challenge na harapin dyan. But even then, will you choose to obey God? Even then, tanggalan ka ng posisyon, babaan ka ng sweldo, even then, talikuran ka ng mga kaibigan mo, will you still choose God? Alalahanin natin, God has instructed us or commanded us yung mga commands niya. We should remember the things that God has instructed us to do and also accomplish them. And ulitin ko, even amidst tribulations, even amidst temptation. And also, syempre, sabi nga ni Lord, diba, love others, love your neighbor as God loves you, as you love yourself. So, in everything that we do, ulitin ulit, how will death affect others? Will it lead them to God or away from God? Will it benefit them or worsen their life? It's one of the things that hindi natin nakikita when we think of suicide. The burden, the pain na naiiwan natin sa mga tao na naiiwan natin. But it is a resounding gong. So how we live our life every day, paano natin gastusin yung currency of time, how we use yung currency ng talent, currency ng effort, currency ng pagod, diba? More expensive than money. Let's pray. Lord, salamat po. By your grace to your Son, when we accept Him as Lord and Savior, Lord meaning sinusunod, Savior meaning tagapagligtas, tulungan mo kami maunawaan ito, Lord God, na we should not live our life in sin. Pero makita namin yung how you see sin, makita namin yung danger ng kasalanan, we would see the value of salvation. Help us na makita yung taking time, not to be pressured by it, but see the urgency of sharing the gospel, see the urgency of accepting His Lord and Savior. And also, salamat Panginoon kasi when we accept your Lord and Savior, you also move in us, putting the Holy Spirit within us, that we may live a life worthy na ma-receive yung favor mo, worthy na maging parte ng pamilya mo. Sabi mo, Lord, we are part of your family dahil tinanggap namin si Jesus Lord and Savior. We are not part of it because create mo lang kami, but we are part of it when we accept Jesus as our Lord and Savior. Remember na dahil sa kasalanan nahiwalay kami sa iyo, but dahil sa pamagitan ng anak mo, dahil sa ibinigay mo sakripisyo, kami naging parte ulit ng iyong pamilya. And only through Christ can we be part of your family. Kaya nga, brothers in Christ or sister in Christ. Also, Lord, help us see the value of that salvation na ma-share siya and see yung importance na ma-receive namin sa Holy Spirit, kasi we will not be able to understand your word nor be convicted of sin nor even confess. Sabi mo nga, if we confess our sins, you are faithful to cleanse us from all unrighteousness and forgive us our sins. Nabaliktad ko, Lord, sorry. Forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So help us to also be that, na pag nagpapasakop kami sa'yo, nagpapasakop kami ng Holy Spirit, we are changing, we are being used by you, we are. Mas marami pang taong mas nakakilala sa'yo at nakakalapit sa'yo. Help us acknowledge yung kingship mo sa buhay namin, yung creation mo sa amin, Lord God.
na as we experience you more in our life, not only us would experience you, but even the people around us. Use our life as a way na makita ka ng mga tao sa paligid namin. And not only our life, but even our death. Bawat hibla na may pagkatao mula sa paghinga hanggang sa pagbitaw ng hininga, na ikaw ang may taas at ikaw ang maparangalan at ikaw ang makita ng mga tao. Use us for your glory. Use us that people would see what they are not seeing now. And that is how great your love is. How truly great your love is. How truly valuable the salvation is. The importance of the death, your death on the cross. And you rose again. Hindi ka lang namatay pero nambuhay ka ulit. The importance of your resurrection. The importance of the Holy Spirit. The importance of relationship with you. The importance of accepting your Lord and Savior. Help everyone who see this video, hear this message, really be able to see, their eyes be open, makita nila yung totoong value na binibigay naman to at yung totoong value na binibigay mo. And nothing can compare that is in this world to what you are able to give. It's far more valuable than anything in this world. Salvation, relationship with you, eternal life. If utak lang namin na nilimitahan ng mundo, we will see things in this world as valuable. But when our eyes are open through our relationship with you, by the Holy Spirit, through Christ, we will see that it's just buhangin lang siya, alikabok lang siya compared sa mga ibinibigay mo pa noon. Your commands, your teaching, the things that you show us that has more value is far more really valuable. Help us as well na matuto magpatawad, matutong mahalin yung mga tao around us, not only our family, not only yung mga kapatid namin sa pananampalataya, hindi lamang yung mga kaibigan namin, hindi lamang yung mga katrabaho namin, but even those people who challenge us. Challenge our patience, challenge our love, help us even pray for them, bless them, forgive them, and lead them to you. Strengthen our souls, O Lord God, to walk in truth, to serve according to your will, according to your heart, out of the empowerment you have given us. Grant us divine favor so that we will be a blessing sa iba. And help us really chase after you, pursue you. Hindi lamang dahil sa mga blessings, so dahil kailangan namin, but because of who you are. Go beyond the miracles, go beyond the blessings, go beyond the giftings. Ikaw talaga mismo. And as we desire more of you, seek first your kingdom and righteousness, all of these things will be added unto us as well. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.